Hello. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Bagamat mainit ang panahon, marami pang hangin, ang sarap nakatidlik. Dahil para tayong inuugoy-ugoy ang hangin. Ngayon po, nandito tayo sa pagpapatuloy ng gawain. Siguro po, kung pag-aralan natin ang mensahe ngayon, ito po ay buhay-buhay ng dalawang alagad ng ating dakilang Panginoon. Na dati sila'y tinawag ng dakilang Panginoon mula sa iba't ibang kalagayan o pinagmulan. Sila'y pinagsama-sama para maging tagasunod niya. Pero po, sasariwain natin sa ating sarili, ano ba ang naging buhay-buhay ng dalawang alagad ng dakilang Panginoon. Ang ikalawang aralin po, ayon din sa Ebanghelyo ng Apostol Juan, sa Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 19. Ang sabi ganito, kaya nang mga kapawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Sinabi sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi sa kanya ng isa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig, ngunit pagtanda mo, iuwanat mo ang iyong mga kamay, at bibigtisan ka ng iba, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga'y sinalipan niya, na ipinalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos, at pagsalita niya nito'y sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Ngayon po, dito naman po sa buhay ni Simon Pedro. Siya po, nung tinatawag pa siyang Simon, ay para siyang tambong inuugat ng hangin na walang paninindigan. Ibig sabihin, katulad din natin mga tao na mahina ang loob, hindi maaaring mamuno. Dahil nga po sa mahina ang loob, hindi makapagsalita. Paano kung halimbawa, nung ipinagkaloob na sa kanya ng ating dakilang Panginoon, ang magpalayas ng demonyo. Kung sa mahina pagsasalita, sasabihin mo sa demonyo, sa pangalan ni Jesus sa taga-Nazaret, lumayas ka, Satanas. Kung ganun ang pananalita mo at wala kang paninindigan sa sarili mo, paano siya susunod? Dapat may katigasan. Kaya nga nagpapalayas ka para may diin, may impact ang pagpapalayas. Paano lalaya si Satanas kung para mo kinakausap, kaibigan mo si Satanas, unang utang na lumayas ka na. Pero kung may paninindigan, may diin. Kaya nga, tinawag na Pedro. Sasabihin mo, hindi ba ka sa atin ipinagkaloob din ang magpalayas ng mga demonyo? Sa pangalan ni Jesus Kristong taga-Nazaret, lumayas ka, Satanas. Dapat may punto. Hindi yung may, kumbaga may kahinaan ang lupa mo siya lalayas. Baka tayo ang palayasin sapagkat talo tayo niya.
Sapagkat tayo po'y nasa laman, mahina po talaga tayo. Ngayon, naging karanasan ni Simon Pedro ang maging mahinang tao. Pero pinatigas siya ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo na manindigan. Pero po hanggang sa huling panahon, na buhay ng ating dakilang Panginoon, kung maalala natin, sabi ng ating dakilang Panginoon, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga matatanda at siya'y papatayin. Anong sagot ni Simon Pedro? Hindi mangyayari yan sa iyo, Panginoon. Upagkat handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating dakilang Panginoon. Anong sagot ng ating dakilang Panginoon? Alalahanin mo, Pedro, hindi titilaok ang manok hanggang hindi mo ako itatatwa ng matatlong ulo. Kaya po, binaliwala lang yun ni Simon Pedro. Pero, nung dumating ng dinakip na yung ang ating dakilang Panginoon, sabi nga, sasaktan ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Totoo po, nung naghahanda pa lang ang ating dakilang Panginoon ng panalangin, nasa 1:17, anong ginawa ng mga alagad? Silang lahat ay nangatulog. Dapat pinangunahan ni Simon Pedro ang magpuyat, pero siya pa ang unang natulog. Nung hinuli na ang ating dakilang Panginoon at pinagpasapasahan na ng mga matatanda ng bayan, ano ang nangyari? Hindi pa nung nagpapainit si Pedro doon sa paligid kung saan nakikita niya ang ating dakilang Panginoon at may nakakilala sa kanya, hindi ba kasamahan ka rin niya? Ano sabi niya doon sa babae? Hindi ko siya kilala. At ganun din. So doon sa bantay, ganun din ang sinabi niya, hindi ko siya kilala. Nung magawa niya na ng ikatlong ulit, sabi, napakahalata itong ang pananalita mo, kaparihas ng pananalita niya. Ikaw nga yun. Hindi ko siya nakilala. Nung tumilaw ang manok sa kanakilala ni Pedro at siya'y umiyak at nagsisi. Sapagkat sa bulalas lamang niya ng kanyang bibig, handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Pero pagdating sa paninindigan, hindi niya magawa dahil nga inihula na ng ating dakilang Panginoon na tatlong ulit siyang itatatwa sa piling ng mga matatanda ng bayan. Kaya ito pong si Simon Pedro, kung maalala natin, dito sa Citas, 3 beses siyang tinanong ng ating dakilang Panginoon. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sa 3 bersikulo, pare-parihas ang tanong. Anong sagot ni Simon Pedro? Pare-parihas din. Doon sa una at ikalawa, pero doon sa ikatlo, siya'y nalumbay na. Kumbaga nagdamdam, bakit kaya ang ating Panginoon ay 3 beses akong tinanong? Siguro kung sa ating kalagayan, kapag tayo po ay halimbawa ito, pinagbibili na pangalagaan mo ang iyong mga kapatid. Sila'y huwag mong hayaan na sila'y mapariwara o mapahamak. Kung 3 beses sasabihin sa atin, maalala lang, bakit kaya paulit-ulit sa akin? Wala bang tiwala doon sa una at pangalawang sinabi sa akin na sumagot na ako ng oo? Bakit kinakailangan pang ulitin? Maraming masasaktan na tayo sapagkat ang gusto ng ating dakilang Panginoon, maramdaman ni Pedro. Kaya nga sinalumbay, maramdaman niya na kinakailangan maalala ni Pedro yung mga habilin sa kanya ng ating dakilang Panginoon. Ano ang unang habilin sa unang tanong? Pakainin ang mga kordero. Tama yung sinabi ni Bob kanina, yung mga kordero, yung mga baguhan, na malimit pang magtanong, katulad ng mga bata. Hindi ba ang mga bata, pagka minsan tayo mga matatanda, ang tingin natin sa bata, sobrang kulit, masasama. Pero ang katotohanan po niyan, mabubuti sila, kaya sila'y makulit.
Dahil sila'y nag-uusisa, nag-aalam ng mga bagay na hindi pa nila alam. Kaya sila'y nagtatanong at nagiging makulit. Halimbawa, sinabi mo, huwag mong hawakan yan, apoy yan, mainit yan. Dahil nga makulit, hahawakan niya. Matututo siya kung siya'y mapasok na, ay oo nga pala, mainit talaga pala. Ganyan po ang mga bata. Ganyan din yung mga baguhan. Kapag pinagbilingan mo na, binigyan mo na ng aral, pagka minsan duda pa, maghahanap pa yan ng mga bagay na uling paliwanagan sila. Ganyan po ang mga kordero. Ngayon sa tupa naman, alagaan ang mga tupa. Ngayon, paano pag-alaga? Kung yung mismo nag-aalaga, hindi marunong magpakain. Kinakailangan may tamang oras ng pagpapastol kung paano mo papakainin ang iyong pinapastol. Sapagkat kawawa naman yung mga alaga kung sila'y mga matay dahil lamang sa katabayaan. Alalahanin natin mga kapatid, ang pinapastol dito na tinuturo ng ating nabilang Panginoon kay Simon Pedro, walang iba yung mga taong umaasa lahat sa ating dakilang Panginoon, yung mga tagasunod niya, na kinakailangan pakainin ng pagkain spiritual sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos na pinakakailangan ng ating nag-iisang kaluluwa. Na diyan po nabubusog ang ating diwa, ang ating pag-iisip, nagkakaroon tayo ng pag-asa na magpatuloy dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat kung wala pong salita ng Diyos, ang tao ay may kanya-kanyang lakad. Pero dahil sa salita ng Diyos, nalaman ng mga tao na mayroon pa palang pag-asa. Kahit gaano nakasama, kahit gaano na ang naging, kumbaga yung kwento ng buhay ng isang tao ay napakasama. Kumbaga hindi na karapat-dapat na tawagin pang isang mabuti sapagkat sila'y gumawa na nga ng kasamaan. Pero dahil lamang sa isang sigaw na sasabihin, mahabag ka sa akin na isang makasalanan, may kapatawaran pala yun sa Diyos. Kaya yun po yung pinakakailangan, busugin natin ng salita ng Diyos. Yun po yung pamamaraan para ang tao ay muling makalapit sa Diyos. At madagdagan pa yung mga inaalagaang tupa sa makatuwid, hindi lamang yung mga narito ang mabusog, kundi marami pa tayong mahikayat sa pamamagitan ng pagbabahagi naman ng mga nandito na nakinig ng Ebanghelyo, ibabahagi naman natin sa ating mga kapwa. Ano pa ang ginawa sa pangatong ulit na sinabi ng ating dakilang Panginoon? Alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, hindi lang yung mga kabataan ang dapat na pakainin o alagaan, hindi lang yung mga tupa ang dapat na alagaan, kundi pakainin din sila. Kinakailangan kumpleto ang paggawa natin. Sapagkat papaano natin masasabi na inaalagaan natin ang isang tupa kung hindi mo naman pinapakain? Kung kulang sa tubig, masasabi ba natin yan na pag-alaga? Pero kung lahat ng pangangailangan pinuprovide natin para lamang maramdaman nila na mayroong nagpapastol sa kanila, napakahalaga po yun sa kanilang buhay na may maalala sila na grabe ang sakripisyo ng ating kapatid. Sapagkat dahil dito'y, bagamat ako'y naging isang makasalanan, ako'y naligaw at hindi na nagsumunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat napalayo ako at hindi na nakarating ng simbahan, pero dahil sa iyo kapatid, nandito ako bumabalik na muli upang palakasin at magpatuloy sa aking sinumpaan tungkulin sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Yan po yung tungkulin natin. Hindi yung kapag hindi na umatin, wala na tayong pakialam. Tungkulin po natin dalawin yung mga ulila, mga babaeng bao, yung wala na silang inaasahan maliban sa Diyos na lang. Kaya po, tayo po mga tao tinuturuan dito. Inihalimbawa lang yung kwento ni Apostol Pedro, dapat iyan din po ang gawin natin. Kaya maging ang magiging kalagayan ni Simon Pedro kung paano siya mamamatay,
at kung paano ang kanyang pagtanda, sinabi rin sa kanya ng ating dakilang Panginoon. Sabi, nung bata ka pa, ikaw ay lumalakad kung saan mong ibig. Ngunit pagtanda mo, ikaw ay lalakad kung saan na hindi mo ibig. Ibig sabihin, masusunod na yung kalooban ng Diyos. Katulad din natin, kung sarili nating kalooban, ganitong oras sarap matulog sa tahanan. Sa ating bahay, lalong-lalo na kung aircon, mahirap magbiyahe, traffic. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, nandiyan tayo nakaupo sa isang upuan, tinawag tayo para makarating dito sapagkat ang aralin ngayon ay hindi na uulitin sa sunod na pagbalik natin sa isang linggo. Kaya tayo pinagsama-sama para mapakinggan natin ang aral na inihalimbawa si Simon Pedro sa bawat isa sa atin upang siya natin lakaran. Naging gabay sila sa atin. Dapat po yun din ang maging pamantayan natin sa buhay na walang iba. Ang manindigan tayo sa ating sinumpahan sa dakilang Panginoon. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos sapagkat dalawa po yan. My will and His will. Ang my will, gusto ko magandang buhay, gusto ko pa-relax, pero His will, magsakripisyo ka. Tiisin mo ang init, ang buga ng hangin sa itaas, magpuyat ka, yan po ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo nandito. Kaya sayang kung nakaidlit ka para hindi mo na pakinggan ang salita ng Diyos. Siguro hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Naway ang mga aralin ay tumimo sa ating mga pag-iisip, sa ating diwa, puso, at ito'y magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano man ang ating mga kahilingan, mga karaingan sa Diyos, idulog natin sa Kanya upang tayo pagdubayan at gabayan at lahat ng kasagutan ay kakamtan natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Salamat po at magandang hapon sa ating lahat.